GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Bukas pa inaasahang lalabas ng PAR o ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Florita. Papalayo man ng bansa, patuloy nitong pinapalakas ang hanging habagat. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay GMA Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Magandang gabi, Jessica. Kung susuriin nga itong mga litrato na ating tinitingnan ngayon mula yan sa International Space Station, kitang-kita yung mata, yung po yung nandun sa gitna na yon, yung mga kaulapan mula yan sa Super Typhoon Florita na may international name na Nyuguri. Inaasahang magdadala ito ng malalakas na ulan at hangin dyan sa Okinawa, Japan, kaya naman naghanda na ang mga residente roon. Pero mga kapuso, bukas pa inaasahang lalabas ng PAR ang Super Typhoon, kaya naman manatiling I am ready sa mga ulan na dala nito. Huling namataan ang mata ng Super Typhoon sa layong 500 kilometers dyan sa may hilagang silangan ng Basco, Batanes, at taglay nito ang lakas na hangin aabot na po sa 195 kilometers per hour near the center at bugso na hanggang 230 kilometers per hour at kumikilos sa bilis na 20 kilometers per hour patungo ng hilagang kanluran o north-northwest. Pinalalakas din ng bagyong Florita ang hanging habagat at ito ang dahilan ng mga pag-ulan na naranasan sa Luzon at Visayas. Yung nakikita niyong kulay dilaw at kulay pula na yan, naggaling pa dito sa may West Philippine Sea. At magpapatuloy ang mga pag-ulan kahit na nakalabas na ng PAR ang bagyo. At ito nga bukas, araw ng Martes, kitang-kita natin dito yung mga kulay pink na araw. Ibig sabihin po, yan yung malakas na hanging habagat na hinahatak nitong bagyong si Florita. At sa araw ng Huwebes na kung saan halos malayo na sa atin yung sentro ng bagyo, pero kitang-kita pa rin natin yung malakas na hanging habagat at itong dahilan kung bakit kahit Huwebes ay makakaranas sa mga pag-ulan ang kanlurang bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila. Habang sa Mindanao, may hinang ulan at localized thunderstorm lamang ang maranasan dyan. Wala po kasing epekto ang bagyo dyan sa Mindanao dahil malayo yan sa sirkulasyon ng bagyo. Nananatili namang mataas ang alon sa halos lahat ng seaboards ng Luzon, mula yan dito sa norte hanggang dito sa may Palawan at yung pong seaboards naman ng buong Visayas. Mataas po ang alon dyan, kaya sa mga gumagamit ng mga maliliit na sakyang pandagat, huwag muna kayong pumalaot sa mga nabanggit na baybayin. Jessica? Mang Tani, it follows ho ba na kapag malakas yung bagyo, mas malakas din ang hatak nito sa habagat? Yes, Jessica. Unang-una kasi, yung pressure difference, napakababa kasi ng pressure nitong bagyong ito. Kaya yung hanging habagat ay tuloy-tuloy na kumbaga sa balon, Jessica, napakalalim nito. Kaya tuloy-tuloy na pinupunuan yan nung hangin na nanggagaling dito sa may West Philippine Sea. Pero bakit po, kasi nga malayo itong Nyuguri, paakyat papuntang Japan. Pero bakit ho ang Manila, hindi natin nararamdaman gaano yung epekto niya. Pero yung Visayas, ramdam na ramdam ho nila yung ulan. Unang-una kasi, Jessica, dito nang galing yan sa may east of Visayas. So dito muna lumakas yung hanging habagat at habang ito ay kumikilos pahilaga, talagang ito, makikita mo yon, yung kulay pink, dito ang concentration muna sa Visayas. Pero habang nagno-norte yan, sumasama rin, nagno-northward din yung migration nitong ating hanging habagat. Kaya kung mapapansin mo, bukas hanggang sa susunod, maaaring sa Huwebes, ay nandito yung mga pag-ulan sa Metro Manila. Pero yung lakas niya, dahil unti-unti nang lumalayo, hindi na kasing lakas kaysa kung ikukumpara mo nung nagsisimula pa lamang lumakas itong si Nyuguri o si Florita na nandito sa may silangan ng Visayas hanggang sa may silangan ng Luzon. So ang pinakamatindi, masasabi ho ba natin, Mang Tani, na ang pinakamatindi ng epekto nito ay yun na kung nararamdaman ngayon sa Visayas? Tama yun, Jessica. Pero ito kasing mga probinsya ng Bataan at Zambales, kahapon nagsimula na dyan yung malakas na ulan, ngayon, bukas, hanggang posibleng Huwebes. So mas mataas pa rin ang tsansa dito sa may western section ng Central Luzon, lalo na yung dalawang probinsya, na makaranas ng pagbaha dahil halos sunod-sunod yung kanilang maranasang pagulan.
Hindi katulad dito sa Iloilo, dyan sa may Panay Island na kung saan kahapon at kanina sila nakaranas ng mga pagulan. At habang lumalayo yung bagyo, unti-unti na rin asahan mo, hihina na rin yung mga rainfall intensity na naranasan dito sa Western Visayas. So ang tinitingnan natin ngayon, Central Luzon at itong Northern Luzon na kung saan maaaring Miyerkules o Huwebes, makaranas naman sila ng mga pag-ulan pero hindi kasing lakas nung naranasan dito sa may Western Visayas. So ito na ho yung medyo pinaka-intense na effect nito ngayon at doon na po sa Visayas na ibuhos. Tama yun, Jessica. So ang babantayan na lang natin, yung dito sa may western section ng Central Luzon, yun ang mga probinsya ng Zambales at ng Bataan. Kasama na rin yung ibang probinsya katulad ng Pangasinan. Pero ang ano nga natin ay matuling kasi yung naging galaw nitong bagyong si Florita. Kaya malaki ang naitulong nun upang hindi talaga ito humatak. Pero masasabi nga natin, sa lakas nito, ang dami na at ang lakas na rin nung habagat na naranasan natin. Kailangan lang maghanda po ng mga kababayan natin na nasa Japan at siyempre yung mga residente doon mismo sa Japan kasi ang lakas ho nito, no? Super typhoon na ho ang tawag, 190 kph as of now. Lalakas pa ho ba ito, Mang Tani? Inaasahan pa nga na posibleng lumakas pa yan dahil nasa karagatan, favorable pa rin yung atmospheric and oceanic conditions. Ibig sabihin, mainit yung tubig ng dagat, mahina yung hangin o yung tinatawag nating wind shear. So hindi pa ito yung maximum intensity nito. Kaya talagang dapat maghanda. Hindi lamang yung mga kapuso natin na nandyan sa Okinawa, maging yung mainland Japan. Dahil pagkatapos ito ay posibleng tumuloy ito dun sa mainland Japan. At hindi nito mababawas yung lakas pag dumaan ito sa Okinawa. Kaya talagang matindi yung inaasahan nating magiging epekto nito. At tayo nga ay swerte, Jessica, dito sa ating bansa dahil hindi ito lumapit sa atin. Dahil kahit na ito ay lumapit lamang sa ganyang kalakas, talagang matindi na rin yung magiging epekto nito. Pero pagdasal ho siguro natin yung mga kababayan natin at kahit na po yung mga citizens ng Okinawa, Japan, kasi malakas ho ito Kung 190 kph pa siya ngayon, aakyat pa yan dahil sa dagat babaybay. Baka maging sinlakas ho ito ni Haiyan o ni Yolanda, Mang Tani. Posible, Jessica, dahil yung kanyang gustiness na 230 is lubhang napakalakas na yon. So 195, maaaring mag 205 pa yan. Posible habang namamaybayan bago lumabas ang ating Philippine Area of Responsibility. So kung 205 yan, ito ay 240. Halos katulad na yan nung lakas ng bagyong si Yolanda. Kaya talagang dapat doble ingat. At makikita mo naman yung kanilang preparedness level, Jessica, na ngayon pa lamang meron ng mga evacuation activities na ginagawa dito sa may Okinawa. At mukhang mga biyahe po, babiyahe ng northwards, no? Yung taas ng Pilipinas. Mukhang kailangan ho nilang mag-make provision siguro for cancellation of flights kasi sa lakas ho nito. From space nga ho, kitang-kita yung thickness ng clouds. Ibig sabihin, matindi ho ang ulan na dala nito. Tama yun, Jessica. Hindi lang ulan, lalo na yung hangin. So, ang ginagawa kasi ng mga eroplano, posible silang tumawid sa ibabaw. Pero pag naglanding ka na, muli, masasalubong mo o mararamdaman mo yung epekto ng napakalakas na hangin dyan sa malapit sa lupa. Kaya talagang mas malamang ay talagang kansilado yung mga biyahe, lalong-lalo na doon sa mga daraanan nitong napakalakas na bagyong ito. Yung mga babiyahe ng Japan. Maraming salamat po, Mang Tani. Si Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Para sa iba pang weather update, bisitahin ang website at social media account ng I Am Ready. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado I Am Ready. Serbisyong totoo ng GMA News.